Filipo at Roman Sanchez Ali. David Calihim Salvador Enriquez Jr. Ito yung laptop ni CJ. Ng mataas-taasang kulungan, Renato Puno. Sige, maraming salamat po. Ngayon, narito na po upang magpakita ng kanilang suporta ang mga susunod na grupo. Ang una po, ang Kamalayang Pinoy Movement o KPM. Ito ang Kamalayang Pinoy Movement. Pangalawa, ang kalipunan ng Kamalayang Kaymanggi o KKK. Pangatlo, ang spiritual government. Pang-apat, ang Muntinlupa Muslim Businessmen and Professional Association. At pang-lima, ang Federation of Mahanap Association Riyadh. At of course, amin pong binibigyan kayo ng kalagalahan ng dumalong ngayong mga ito. Salamat kayo ng mga ito. We would like also to call in, of course, Mr. Noel Gallardo, Vice-Presidente ng Kamalayang Pinoy Movement. Sa screen, no? Ang ibig sabihin nito po ay tayo ay napapanood sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas via live streaming. So, kailangan lang po bumisita sa live.kamalayangpinoymovement.org o sa vid.kamalayangpinoymovement.org. So, pasalamat tayo sa teknolohiya because kahit nandito tayo, kasama po rin natin yung iba-iba natin kababayan, iba-ibang panig ng Pilipinas. So once again, let's start for that. Okay, ang pangalan ko po ay Virginia Aldea. Nakasama rin po nila ako last year sa Cebu sa pag-launch ko. At masaya po ako na nandito po ako ngayon uli. Talagang makita rin ang suporta. Okay, sa aking bagong sistema, bagong pag-asa. Okay, ako po ang tagapagdaran para sa programa nito. So, para formal na simula ng ating pagpupulong, tawagin po natin na aming katapang hatid ng paunang salita. Siya po ang konsehal ng ika-6 na distrito ng Maynila mula taong 2014 at presidente ng kalipunan ng Kamalayang Kaymanggi o KKK. Natapos ng kursong Bachelor of Laws sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at kursong Bachelor of Arts in Political Science sa Polytechnic
with University of the Philippines. Siya rin po ay tumatayo bilang miyembro ng Board of Directors ng Philippine Counselors League at ng Balearo Marcos Alumni Association, convener at miyembro ng Malayang Pinoy Movement. Ngayon po, narito si Konsehal Joel Paz. Sa pong magpapala at magsisaysayang araw sa ating lahat, sa ating dating puno-puno ng kataas-taasang Korte Suprema ng Pilipinas, former Chief Justice Reynaldo Aquino, Attorney Ernesto Arellano, ang Presidente po ng National Federation of Labor, si Honorable Salvador Enriquez Jr., Chairman ng Christian Nationalist Union at former Secretary, Department of Budget and Management. Honorable Sanchez Ali, Founder, United Muslim Democrats of the Philippines, former Philippine Ambassador to Oman, at si Manuel Gallardo, ang unang First Sector Representative at Chairman ng AFCA Incorporated. At siyempre sa lahat ng mga participants, conveners ng Bagong Pag-asa, bagong sistema, bagong pag-asa movement, at sa inyo pong lahat, naglaan ng inyong panahon ng oras para po makasama namin ngayong umaga. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Mabuhay at welcome po sa inyong lahat. Sa ating kasaysayan, malinig pong sinasabi sa salitang Ingles, where Manila goes, the country follows. Kung kaya ang paglunsad ng bagong sistema, bagong pag-asa movement sa aming lungsod ay isa na naman po karangalan ng umukit muli sa malalim at pitik na kasaysayan ng Maynila at ng ating bansa. Sa ating Chief Justice Reynaldo Aquino at mga conveners, naway patuloy po kayong gabayan ng ating Panginoong may kapal sa lahat po ng aspeto upang maalay ninyong Panginoon at tulong sa tagumpay ang bagong sistema, bagong pag-asa movement. Don't ever cease working for the prosperity and welfare of our native land. And borrowing again the words of our national hero, Dr. Jose Rizal, to end, I hope that day I live and I hope to see shine the day when the idea prevails over might, when after the gray and death's slow decline, some other voice sounds far happier than mine, to raise the clan song of the triumph of right. 5th stanza po yan sa Rizal. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Pagpalaan po tayo ng buong may kapal. Mabuhay! Okay, maraming salamat po, Councilor Paz, para sa mensahe kulay na pagbubuta ng inspirasyon ng ating mga tagapagdalo ngayong umaga. Ngayon po, tawagin po natin uli ang tanghalang Melchora Theater para sa isang natatawang pagkakamahal. Okay? Salubungin po natin sila ng isang magsigawang palakpakan. Sa mga tao sa harap, alisin nyo. Felix. Islam.
Louis, panghalang Cultural Group. At hindi ko po yan ang huli kasi makikita po natin sila muli mamaya. Ngayon po, we would like to acknowledge the Philippine Triumph by Jury movement. So, some of them are present, so let's clap for them. Okay. And also, we would like to recognize National Confederation of Labor under the leadership of Attorney Ernesto Gallardo. They're present. Arellano, I'm sorry. Pinaghalo ko yung mga pinili nyo. Alright. Attorney Ernesto Arellano. Okay. So now, upang ipakilala ang ating panauhing mandangal, tatawagan ko po ang dating kalihim ng kagawaran ng pagbabudget at pamamahala at ng kagawaran ng pananalapi sa ilalim ng Administrasyong Ramos. Siya ay kasalukuyang nag-isipin bilang senior consultant para sa alkalde ng lungsod ng Quezon at sumatayang presidente ng Quezon City Polytechnic University. Ngayon po, narito si dating kalihim Salvador Enriquez Jr. Kaya po lahat, marahil puno ng pag-asa. Puno ng pag-asa. Napakabago. Kaya, dahil po dyan, behalf of all of us, nabati po tayo lahat ng Indonesia. Magandang umaga po sa ating lahat. Magkakit po isa-isa ang katangian ng ating karamang-kalita ng umaga. Mauulog po ang buong magagot, buong umaga. Siguro sapat na po natin itakda na ang ating pagkakaroon ng tatandaan ang siyang magbubukas ng ating isip, magbubukas ng ating kaisipan upang makilala natin ang bagong sistema na hindi hingin ng lahat. Ang sabi na sa akin sa araw, alam mo, George, pagka lahat ng mali, lahat pa natin ginagawa mali, paulit-ulit natin para tayong gagawin, paulit-ulit natin ginagawa at nagawa. Kaya pag-uwi na natin, taong-taon nag-i-elect tayo ng mga tao, naasahan natin ang mabago ng lipunan, mag-intan natin mga ano-kala. Pero hindi, maliwalag natin kung paano mababago ang lipunan at kung mababago ang lipunan, mababago rin ang ating buhay. Of course, ang alam natin, ang ating panahon ng lahat ay nagkagumpay sa larangan ng batas. Halos sa mga pagkakulang ako, kaot siya ang bulan sa ating mga pamamahalaan, bilang ways, bilang justice, bilang mga Pinakita niya ang galing niya. Pero ngayon, kapag natin ang galing, siya ang ating itutuloy na nagbago ng ating kabuhayan sa Pilipinas. Siguro, kaya itong pag-ibig ko ang ilang masasabi ang mga kawag na kanyang natanong. Yung author of Pahandula Award ay nabigay na nakuha na rin niya. Nabigay na po sa kanya. Yung first, he was the first awardee of the Judicial Dictatorship Great Libertarian Award and the vendor of the Constitution Award given by the Philippine Constitutional Association. Ginawa na rin po siya ng Maynila. Yung araw ng Maynila, siya rin po tinanghal. Nagawa na rin po siya ng Benigno Aquino Jr. Award for Nationalism given by the Federation of Catholic Schools. Siya rin po nagtamo ng Pero Standing Award ng Young Men. Binigyan din po siya ng Disciplinal Award at marami po pong iba.
Ngayon po ang mahalaga. Sana po sa darating ng mga araw, darating ng mga panahon, maaalala natin si Chief Justice Puno, mag-check ng bukas ng ating pamalayan upang makita natin ang dapat na magbabago para mabago ang ating buhay dito sa Pilipinas. Salamat po. Maraming salamat po natin kanina, Salvador Enriquez Jr. Ngayon po, magbibigay na po ng mensahe ang dating Chief Justice, Reynaldo Puno. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko na po isa-isaing patiin ang ating mga personalidad sa umagang ito. Let me just give you a generic greeting, mga kababayan Pilipino. Una po ay nagpapasalamat ako kay former Secretary Salvador Enriquez sa kanyang pagpapakilala. Sa pong taong hinahangaan natin ang ating former budget Secretary Enriquez. Dahil po doon sa panahon niya, sa kanyang panunungkulan bilang budget secretary, wala pa po sa vokabularyo natin yung mga pidap at dam. Let me go to my message. Sa ating pinulunsan na bagong pinusan ngayong umaga. Bagong sistema, bagong pag-asa. There are no ifs and buts about it. We are facing a crisis today. And the crisis has been triggered by the concerted efforts of the Bangsamoro group. But before proceeding any further, let me lay down an immovable predicate. And the predicate is that we need peace in Mindanao. Not just any kind of peace, but a lasting peace. A peace that will hold, and that peace can only be achieved by completely addressing
the long, legally, political, economic, and cultural needs of our Muslim brothers and sisters. We cannot forever turn a blind eye to the centuries of injustices they have suffered. The alienation they are undergoing and our continuing failure to empower them to win their struggle for dignity and identity. This day, we are launching a new movement, bagong sistema, bagong pag-asa. We are launching this to put an emphatic period in an embarrassing episode in our nation's history. This movement a declaration of our oneness with our Muslim brothers and sisters. We say it and we will say it again and again to our Muslim brothers and sisters. To us, you are not them, you are us. We are one and shall always live and let live together as Filipinos, bound by a tie that is indissoluble, a union that is indestructible. Having said that, it pains me, and I am sure it pains you, and it pains all of us to see the journey of the Bangsamoro its unfortunate turns and twists from the time its framework was drafted to the time when its intricate details were spelled out in an enigma, and now how its design and details have invited so much discussion, full of so much heat, but very little light. How it has escaped our legislators and how it is threatening to splinter the nations into bits and pieces. Today, the BBM is given a suspicious eyes by the members of both houses of Congress. Given the cold shoulder by the minute and
given the path of public opinion. And chances are the BBA will not be approved by our legislators before they adjourn on June 9. How did this unfortunate impasse come to pass? Considering our unrelenting search for peace in Mindanao for many centuries now. With due apologies, let me cite the confluence of circumstances that could bring about the end of BBN or bring about a BBN that is so diluted, so deformed, so mangled that it can give birth to a mongrel law that nobody wants. I will cite all these facts and factors in hindsight, and without any intent to engage in the vicious politics of finger pointing. Ano po ang mga ito? Una po, hindi natin pinamaliit ang naging tulong ng bansang Malaysia dito sa ating peace process sa Mindanao. Ngunit marami sa ating mga kababayan na hindi buo ang paniniwala na Malaysia ay isang neutral at honest broker sa ating peace process. Ang dahilan po nito ay ang usaping Sabah. Kung sino ang may pag-aari nito, kung sino ang may karapatan nito, ay isang issue na buhay pa at wala pa din katulungan. Ikalawa po, hindi natin minamaliit ang papel ng MILF sa ating peace process sa Mindanao. Nagpapasalamat tayo sa kanila sapagkat talaga na dapat kasama sila sa usapang pagpapayapaan sa Mindanao. Gayon naman ang pananaw ng marami na ang ating mga kababayan ay sinasabi hindi lamang MILF ang dapat nakausap dito sa ating peace process sapagkat maraming tao, maraming grupo na agad ay nasa Mindanao at dapat silang lahat ay pinausap dito sa peace process. Sila ay hindi nabigyan ng ganyang partisipasyon sa peace process gaya ng binigay sa MILF. Ikatlo po, yung framework of agreement.
itong BBM ay binuo ng unang sa transparency. Wika nga, under a cloud of secrecy. Nabuo ang mahalagang pagkakalong batas na ito nakulang sa konsultasyon ng mga dapat sa kulihin. Kulang sa konsultasyon sa mga tunay na paham sa ating saligang batas. Yung may mga doctorate sa law, hindi mo yung mga tinatawag natin arbulado ng batas. Kaya ganyan po ang kinasakitan ng BBM. Matakot-takot magpula ng maraming provision na sinasabi laban sa ating 1987 Constitution. Kulang din ng konsultasyon sa iba't ibang stakeholders sa Mindanao. Yung mga kababayan natin maapektuhan ang kanilang buhay, kagaya ng mga indigenous people na ang karapatan ay dapat natin hindi naman ibalang, ngunit dapat itaguyo. Kung hindi po nangyari ang Masangkano incident kung saan nag-wish ng 44 times ang ating special action force, hindi mabubunyan ang paglabag itong framework of agreement at itong BBM sa ating saligang batas. Hindi po maaaring walang transparency ang ganitong kahalagang batas dahilan sa ang kapakanan ng buong sambayanan ang pinag-uusapan dito. Ika-apat po, ang merito ng Bangsamoro Law ay dapat pag-usapan ng walang kahalong interes kung hindi ng kapakanan lamang ng ating bayan. Dapat ang magiging boto ng ating mga mambabatas dito sa BBM ay strictly according to merit. They should vote according to their conscience. Dapat ang boto dito ay hindi according to party lines, hindi according to party politics, hindi according to party color, but according to the higher interest of the Filipino people. They should vote as patriots and not as politicians. At hindi po dapat madaliin ang pagsusuri ng BBM. You cannot put a timeline on debates that affect the future of more than 100 million Filipinos. If you limit the debates that enlighten, you will have nothing but an exchange of ignorance. Congress must
a marketplace of ideas. But the collision of conflicting ideas will not be restricted and bounded by time. For it is this collision of ideas that is the lifeblood of democracy. At ikalima po, at marahil pinakamahalaga, and with due respect to all those who are concerned, mali po, mali yung sistema ginagawa natin upang magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao. Ano po ba ang kamalian nito? Bumuo kayo ng isang panukalang batas, iyang BBL, at iyang framework of agreement. Dito po sa BBL, binibigyan natin ang Bangsamoro ng ibang structure of government. Kailangan matatagpuan natin sa isang federal form at parliamentary form of government. Binibigyan din natin ng ibang kapangyarihan na kailanman ay hindi nangyari sa ating kasaysayan. Wala pong masama dito kung ito ang pangangailangan nila. Uulitin ko, wala pong masama dito kung ito ang pangangailangan nila. Kung ito ang tunay na magdudulot ng kapayapaan sa Mindanao. Ngunit ang katanungan po ay maibibigay ba natin ito? Magagawa pa natin ito nang hindi natin ilalabas ang ating 1987 Constitution. Hindi po natin maaari pagtibayin ang framework agreement at ang BBL kung ang mga ito ay labag sa ating 1987 Constitution. Ang malinaw na pagtanaw ng mga constitutional experts ay maraming provision ang framework agreement at ang BBL na labag sa atin sa legal batas. Kanya po yan sa House of Representatives, maraming pagbabago ang ginagawa nila. Doon naman sa Senado, papalitan nila itong BBL ng substitute bill, ang ibig sabihin ng kaibang batas. Dahil dito, hindi makausap ang BBL sa ating Kongreso. Hindi ko na po iisa-isahin ang mga provision na sinasabi labag sa ating Constitution. Ngunit, ang mahigit pong mahalaga, ang higit na mahalaga ay alamin natin kung ano ang mga dahilan nito. Bakit hindi makausap ang BBL sa Kongreso? Ano ang dahilan? Bigyan po natin ng balik-tanaw ang maging policy ng ating Estado
sa ating mga kapatid na Muslim noong mga nakaraang panahon. Let us give the problem a historical perspective. Iba-iba ang naging pagtugon ng ating pamahalaan sa problema ito. Pati na yung mga bansang sumagot sa atin, kagaya ng Estados Unidos at ng Espanya. Yung kung ibang namuno ng ating bayan, ang naging policy nila ay yung tinatawag na policy of assimilation, and that did not work. Yung iba naman, ang naging policy nila ay yung tinatawag natin policy of integration, and again, that did not work because they have a different history and they have a different culture. Ang iba naman, ang naging policy ay bigyan sila ng ating tinatawag na autonomy, ngunit hindi din nagtagumpay ang policy na iyan. Kaya nagkaroon tayo ng EDSA Revolution noong 1986 at ginawa natin ang 1987 Constitution. Ito po ang saligang batas natin ngayon. Dito sa kasalukuyang saligang batas, binago natin ang ating policy sa ating mga kapatid na Muslim. Kung paano natin magagantan ang kapayapaan sa Mindanao. Hindi lang natin binigay o tinatawag natin local autonomy. Ang pinagkaloob natin sa ilalim na natin 1997 Constitution sa ating mga kapatid na Muslim ay ang tinatawag natin yung autonomous region sa Muslim Mindanao. Binigyan natin ang ating mga kapatid na Muslim ang kanilang sariling region. Binigyan natin sila ng ibang kapangyarihan, higit na malawak sa binibigay natin sa ating mga local government units. Ganoon naman, hindi din ito nagtagumpay. Ang sabi nga ng ating Pangulong Aquino, it is a failed experiment. Kaya po ngayon, ang hinihingi ng ating mga kapatid na Muslim ay kapangyarihan na higit pa sa pinagkaloob doon sa autonomous region in Muslim Mindanao. Ayan ang sinusulong nila sa BBM. Ang hinihingi nila ay sariling executive power, sariling legislative power, sariling judicial power sa kanilang region. Magagawa po ba natin ito sa ilalim ng ating 1987 Constitution? Hindi po natin magagawa ito. Dahil ang tinatag natin, gobyerno sa ating 1987 Constitution ay yung tinatawag natin isang unitary government. Ano po ito unitary government? Kung saan ang kapangyarihan ay centralized sa iba't ibang sangay ng ating gobyerno. Kaya ayon sa ating 1987 Constitution, executive power is vested alone in the President. Legislative power is vested alone
Presidential power is vested alone in the Supreme Court and the other lower courts. Mga kapangyarihan po yan ay hindi pwedeng kunin o bawasan ng mga opisyalis ng bangsa mo. Kaya yung chief executive nila ay hindi pwede pareho ang kapangyarihan sa ating Pangulo. Yung parliament ng Bangsamoro ay hindi maaari kapantay ang kapangyarihan ng ating Kongreso. Ganun din, ang mga Sharia courts ng Bangsamoro ay hindi maaari kapantay ang kapangyarihan ng ating Korte Suprema. Hindi mo maaari dalawa ang Pangulo natin, hindi maaaring dalawa ang Kongreso natin, hindi maaaring dalawa ang Judikatura natin sa isang unitary form of government. Sa ibang salita, may hanggahan ang kapangyarihan na maaari natin ibigay sa Bangsamoro sa ating 1987 Constitution. Ang hanggahan na yan ay ibinigay na natin sa autonomous region ng Muslim Mindanao. At hindi tayo nagkaroon ng kapayapaan sa Mindanao. Kaya yan po ang dilema ng ating Congress. Congress cannot give the powers demanded in the BBN without destroying the unitary character of our government, without violating our 1987 Constitution. Kaya po sinasabi natin ngayon, tayo ay nasa isang crisis dahil sa sitwasyon ito. Kapag hindi pinagtibay ang BBN, magkakaroon ng gulo sa Mindanao. Kapag naman ito ay pinagtibay at ito ay kontra sa ating konstitusyon, magkakaroon din ng gulo sa Mindanao. Kapag naman ito ay pinagtibay ng napadaraming amyenda, gulo pa din dahil ito ay hindi magiging karapat-dapat katanggap-tanggap sa mga tao. Dahil dito, marami ang nagbababala. Baka magkaroon tayo ng isang crisis kapag hindi natin napagbigyan ng lunas ang nangyayaring gulo sa Mindanao. Kapag hindi maganda ang maging kahitatan nitong BBN sa Kongreso. At ang pananaw na ito ay hindi galing sa mga manghuhulan, hindi galing sa mga habitual alarmist, hindi galing sa mga tinatawag natin prophets of doom. Ito po ay galing sa mga masusing naghaharap ng mga problema ng ating bayan, mga problema hindi natin mabigyan ng solusyon hanggang ngayon. Ano po yung mga problema na yan? Ang inandyan na yung mga lumalaganap na patiwalian sa pamahalaan. Ang hirap ng buhay, ang maling sistema ng halalan at maraming mga iba. Weak state na po tayo. Ang tawag na iba, we are a soft state. Mahina ang ating kapabilidad. At may problema pa tayo sa ibang bansa gaya ng China dahil sa kusot sa West Philippine Sea. Mayroon din tayo problema sa Malaysia dahil sa Sabah Island. Kaya marami pong mga tipping point, maraming tipping point na dapat natin pag-inangan dahil ito ay maaaring pagmulan
ng crisis at kahantungan ng di mabuti ng ating demokrasya. Kaya itong BBM ay kasama sa mga ating ito. Napakarami na po natin debate tungkol sa BBM. At tinatalakay yung constitutionality o unconstitutionality ng BBM. Ngunit sa dami ng talakayan, wala tayo naririnig na nagmumungkahi ng solusyon sa ating problema sa BBM. Sa problema ng maaaring maging minsan ng pagkakagulo sa ating bayan. Kaya ako ay nagpapasalamat na sa umagang ito ay tinulusan natin ang bagong sistema, bagong pag-asa, sapagkat sa pagkakataon nito ay tatalakayin natin kung paano mabibigyan ng kapayapaan ang Mindanao. To give it a more comprehensive peace, a peace that will be permanent, a peace that will hold us together as one people with unity despite our diversity. Ano po ang solusyon sa ating problema? Kung bakit hindi natin mapagtibay ang BBM? Kung bakit hindi namin maibigay ang kapangyarihan kailangan dyan sa pagsabato? Kung bakit walang katahimikan dyan sa Mindanao? Kung bakit patuloy ang paglalang ng dugugan, patuloy ang pag-uwis ng buhay, patuloy ang pagbunuhan. Hindi ko natin magawa ang lahat na ito. Hindi dahil sa ayaw natin gawin. Hindi dahil ayaw natin tulungan ang ating mga kapatid na Muslim. Hindi nga natin mabigay po ito ang kapangyarihan na ito dahil nakatani ang ating mga kamay sa ating 1987 Constitution. Kaya ang kinakailangan natin pag-aralan, suriin mabuti kung paano tayo makakalpas sa mga kanikala pagbuhat sa 1987 Constitution. Ang mga ito ay angkop na sa ating panahon. Yung mga provision ng 1987 Constitution ay hindi na makakatulong sa ating pangangailangan. Pangangailangan ng kapayapaan hindi lamang sa Mindanao, kundi sa buong bansa. Ipapaliwanag ko po ito in its most simple terms. Ang hinihingi po ng ating mga kapatid na Muslim ay kapangyarihan, sapat na kapangyarihan upang pamahalaan ang kanilang reliyon. Hindi po natin ito maibigay sa kanila dahil sa ginawang pagbalangkas ng kapangyarihan sa ating 1987 Constitution. Dahil sa ginawa natin division of powers between our national government and the local government unit as well as the other. Dahil sa tinatag nating gobyerno sa ating 1987 Constitution ay isang unitary government kung saan ang kapangyarihan ng gobyerno ay concentrated to the central government and hardly any important power is independently given to the local government. Kaya po,
ang solusyon sa ating problema ay kinakailangan natin itaas muli ang hangganan ng kapangyarihan ng ating mga local government at ang ating pinapanimalang Bangsamoro. Dahil ito ay kinakailangan na nating panahon. In certain areas of government, our Muslim brothers and sisters need what we call as self-rule. Uulitin ko po, kailangan nila yung self-rule. Anong ibig sabihin ito? They need the right to rule by themselves. The right to rule with independence. To rule without dictation by the central government. For experience has proved that ruling from above, ruling from long distance, is the shortest road to this room. At hindi natin maitataas ang hangganan ng kapangyarihan na kinakailangan ng Bangsamoro kung hindi natin papalitan, kung hindi natin aamindahan ang ating 1987 Constitution. Yan po ang solusyon sa ating problema. Ngunit, may mahalaga pa, may higit na mahalagang dahilan kung bakit natin kailangan palitan ang ating Constitution. Kailangan po natin palitan ang ating Constitution sapagkat yung problema ng Biblia ay isa naman sa ating mga problema bilang isang bansa. Sabihin nyo, para tayo nasa isang barko. Sa barko na napakarami ng butas, napakarami ng leakages. At yung PBF problem ay isa lamang sa mga butas ng ating barko sinasabi. Kahit na yan ay tatapalan natin, kung hindi natin tatapalan yung mga ibang butas ng ating barko, lulubog at lulubog yung barko na iyan ko ang bayan natin. Kaya, ano pa po ang ibang problema na ating mabibigyan ng solusyon kung ating papaguhin ang ating Constitution. Isa pong malaking problema ay iyon paglaganap ng mga political dynasties sa ating pamahalaan. Maging nasyonal o maging lokal. Political dynasties are the border resurrection of the discredited monarchs, the discredited kings and queens of the medieval age. These political dynasties, like the kings and the queens of the Dark Ages, believe that political power comes from the bloodline, that political power is inherited, and that political power does not come from the ballot box. We will never attain democracy
until and unless we eliminate this political dynasty for a true democracy, political power cannot be the monopoly of a few. Political power must be in the hands of the many. And we cannot eliminate political dynasties by relying on Congress to pass the necessary law. Bakit po ganyan? Because Congress is controlled by political dynasty. Ang ating Kongreso ay isang ugat ng mga political dynasty. And so the only way to eliminate political dynasty is through the Constitution by providing a self-executive ban on political dynasty. A ban that does not need any implementing law from Congress. At hinintay po natin yung batas sa Kongreso, we will be waiting forever to eliminate the political dynasty. Isa pa po na dapat natin palitan sa ating bagong konstitusyon ay ang bulong na sistema ng ating halalan. Hindi tayo magkakaroon ng tunay na demokrasya kung ang ating halalan ay hindi malinis, kung ang ating halalan ay walang nakapagpapasa, iyong mahihirap, kung saan iyong lamang may salapi at sinusuportahan ng may salapi ang mga aring manalo. Kung saan ang mga membro ng political parties ay walang political ideology, kung saan ang mga politiko ay iniiwan ng kanilang political parties at lumilipat doon sa partido na laging nananalo sapagkat sila ay kagaya ng mga tinatawag natin political butterflies, mga butterflies na mabababa ang lipat. Elections in a democracy should be the means by which we can throw these scalawags in government. Elections should be the means by which we can encourage the saints to participate in government. If we cannot do this, our elections will just result in the rebuttal of the anti-Semitic. Our elections will just result in the rain after rain of the incompetent. Our elections will just result in the room after room of the underachievers. We must put an end to this political insanity, and we can only do that by changing our constitution. Isa po pong problema na dapat natin bigyan ng solusyon ay ang pagdami ng ating kahilihan. Ang kawalan ng kanilang trabaho, bagaman sinasabi lumalago ang ating ekonomiya. Dito sa ating bayan, kung gusto mo mangarap na magandang buhay, kinakailangan ka mag-ibang bansa. Kailangan magpaaligid ka sa mga dayuhan. It is becoming
more and more difficult to believe on the part of the book that the best way to live in the Philippines is to live. The poor in our country have to do a lot of catching up. And they can only catch up if we change our constitution, if we make their socio-economic rights as part of the Bill of Rights, meaning this socio-economic right should be made demandable from our government and from our state. Halimbawa po, ano ang kapuluhan nitong socio-economic right to health? Kung ang gobyerno natin ay hindi tinutulungan ang mahihirap na makabili ng kanilang gamot. Ano ang matuturan ng kanilang socio-economic right to housing kung hindi sila nililipat ng ating gobyerno sa kanilang mga tirahan sa itaas sa mga tulay, sa tabi ng mga tren at sa tabi ng mga estero. Hindi po ba tinutugsutan natin sila kung sinasabi natin sa kanila, you have the right to travel. Paano sila magkakaroon ng right to travel ay wala man lamang sila kahit simpleng pamasahe. At upang ang mga karapatan nito ay sigurado may sa kapataran, kinakailangan magkaroon ng katiyakan na magkaroon sila ng representante sa mga sangay ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa lehislatura. Kaya po, ako ay magtatapos sa pamamagitan ng isang panawagan. Panahon na po na pagbabago. Panahon na nabigyan natin ng solusyon ang lahat ng problema ng ating bayan. Hindi lamang ang problema natin diyan sa Mindanao. At matatanaw natin ang pagbabago na ito hindi sa pamamagitan ng isang batas na manggagaling sa ating Kongreso, ngunit sa pamamagitan naman ng pagbabago ng ating saligang batas. Ay hindi yung ordinaryong batas kung hindi ang ating saligang batas. Kailangan muli natin suriin ang ginawa natin paghahati ng kapangyarihan sa ating pamahalaan. Sa panahon ngayon, ano ang division of powers between the branches of our government? What is the appropriate division of powers between our central government and local government units, TR and the proposed Bangsamoro region? What is the proper division of powers
between our government and the people. Kinakailangan natin suriin muli kung kanina natin pinagkaloob ang karapatan ito. Muli natin suriin kung paano ang karapatan ito at kapangyarihan ito ay inapuso ito mga nakaraang panahon. Pag ito po ay ating nagawa. Magagawa natin ang bayan ng Pilipinas sa landas ng tunay na demokrasya na may kapayapaan, na may sama-samang kaunlaran, mayroong kasaganaan ang bawat isa. Ito po ang sigaw ng bayan. At ito po ang sigaw ng bayan na palitan ng ating saligang batas mula panahon year 2000. Kaya nananawagan ako. Nananawagan ako sa ating pagbayaran na ito na ang tamang panahon. Upang ang ating pinilitin pagbabago ay lakipan natin ng ating aksyon. Magsama-sama tayo upang itaguyod ang pagbabago ng ating saligang batas. Our country is full of problems and empty of solutions. Our people are full of questions but without answers. Let us not be part of the problems. Let us be part of the solution. Let us not be part of the questions. Let us be part of the answers.